Good day everyone, my name is Jennifer Estresta and for today we will going to tackle about the chapter 3 of El Filibusterismo entitled Simon. So yung kwento na ito is kung papaano nalaman ni Basilio yung totoong pagkatao ni Simon. So, dinalaw ni Basilio yung puntod ng kanyang yumaong ina na si Sisa. So, alam ko nakilala nyo ng lahat kung sino si Sisa. And yung puntod ni Sisa is nakalibing kasi siya doon sa may gubat. And nung papauwi na si Basilio, ay may narinig siyang mga yabag at liwanag na papalapit. So, sinundan niya yon, yung liwanag na yon. At nung sinundan niya yon is nakita niya doon yung isang mag-aalahas na si Simon. At during that time, nagsisimula ng maghukay si Simon. And habang naghuhukay siya, unti-unti na rin siya nakikilala ni Basilio. So nakilala niya ang mag-aalahas na si Simon nang tanggalin nito ang kanyang salamin. Doon niya napagtanto na ang kilala bilang isang dayuhang mag-aalahas na si Senyor Simon ay si Crisostomo Ibarra pala. And nung nakilala ni Basilio si Simon is nagpakita si Basilio kay Simon at nag-offer ng tulong bilang ganti sa tulong na ipinagkaloob sa kanya ni Ibarra 13 years ago na ang nakakalipas. Sinabi ni Simon, "Sino ka?" at sabay niyang kinasa yung baril. Sabi naman ni Basilio, "Hindi po ako kaaway," sagot niya. And sinabi niya rin na 13 taon na po yung nakakaraan at kayo po yung tumulong sa akin na mailibing sa lugar na ito yung kawawang bangkay ng kanyang nanay na si Sisa. At matapos ang konting katahimikan is tinanggal na ni Simon ang bala ng kanyang baril. Sinabi niya na, "Basilio, hawak mo ang aking lihim na maaaring magwasak sa akin at sa lahat ng plano ko. Pinaputok ko na sana ang aking baril upang hindi mo maibulong kanino man ang aking katauhan. Tiyak na pagbibintangan nila ay ang mga tulisan." At sinabi rin niya na tulad ko, Basilio, may dapat ka ring singilin sa lipunan. Yung pinsalang ang nangyari sa kapatid niya na si Christine at ang kanyang nabaliw na nanay na si Sisa. Sinabi rin ni Simon na kapwa tayo uhaw sa katarungan. Sa halip na wasakin natin ang isa't isa, dapat lang tayong magsama at magtulungan. Bale, kinwento ni Simon or ni Ibarra ang kanyang naging buhay 13 years ago. Bale, umalis siya at nag-ibang bansa at nag-ipon ng kayamanan upang maisagawa ang kanyang malaking planong panlipunan, which is yung revolution. So, the reason why pinili niyang mag-disguise bilang isang mag-aalahas is, di ba syempre, kapag mag-isa kang mag-aalahas o nagtitinda ng alahas is, ang mga kadalasang bumibili sa'yo is yung mga taga-simbahan, yung mga taga-pamahalaan, yung mga negosyante. At yung mga taong ito is saan sila kumukuha ng pera, di ba? Kumukuha sila ng pera sa mamamayan. Bale, itong si Simon kasi, ang ginagawa niya is gumagawa siya ng paraan para mas magipit yung mga Pilipino. Para mas magising sila, mas magising yung damdamin nila na ang mga dayuhan yung mas kumikita sa kanilang sariling bansa. And nabanggit din ni Simon na nalulungkot siya na balak daw nila Basilio na magkaroon ng akademya ng wikang Kastila doon sa Pilipinas and hinihingi sila ng karapatan para ituro ang wikang Kastila sa Pilipinas. And para kay Simon is nakakapanlumi ito kasi bakit daw humihingi sila ng kapahintulutan or permission para magkaroon ng wikang Kastila sa halip bakit hindi na lang mahalin ang ating sariling wika. Then, ang reason naman ni Basilio kung bakit nila gustong pahintulutan na ituro ang wikang Kastila ay para mapalapit daw ang mga mamamayan sa pamahalaan. Kasi pareho nali sila ng wikang sinasalita and mas higit na silang magkakaintindihan dahil sa isang salita. Pero syempre, kinukontra pa rin yon ni Simon dahil naniniwala pa rin si Ibarra na ngayon ay si Simon na ang pag-unlad ng sariling bansa ay hindi kinakailangan ng Kastila or hindi natin kinakailangan yung Kastila para umunlad yung bansa natin. At dito na nag-umpisa yung paghikayat ni Simon kay Basilio na tumulong sa kanyang plano. Sabi niya, "Basilio, kailangan kita sa aking mga plano," sabi ni Simon.
At pagkatapos nun is bumuntong hininga si Basilio at sinabi niya na nagpapasalamat siya kay Simon at buong tapat niyang inamin sa kanya ang kanyang plano. Ngunit wala raw sa kanya ang solusyon or wala sa kanyang mga kamay ang solusyon. Ngunit naniniwala pa rin si Simon na mas mahalaga ang pagbabago dahil ang palaging nasusunod ay ang pamahalaan at ang simbahan na pinamumunuan ng mga Kastila. Sinasabi din niya na madaling magpakatalino at gamiting gabay ang sensya, pero ang katotohanan, kinakailangan munang mawala ang nag-aalipin. So, kinakailangan munang mawala ng mga Kastila sa bansa natin. Yun yung paninindigan ni Simon or ni Ibarra. And pinaalala din ni Simon kay Basilio at saka tinanong ni Simon na, ikaw Basilio, ano ang ginagawa mo upang maipaghiganti mo ang bunso mong kapatid at ang nanay mo? Sapat ba ang pagpunta mo rito taon-taon, lumuluha at alalahanin ang mapait na karanasan sa kamay ng nagpapatakbo ng karunungan? Kasi diba, masyadong malala yung sinapit ni Crispin at ni Sisa nung panahong buhay pa sila at dahil din yun sa mga Kastila. And nung narinig yon ni Basilio is nanisik yung mga mata niya at sinabing, ano bang gusto mong gawin ko? Wala sa akin ang paraan upang maipaghiganti ko sila. Wala akong lakas upang makamit ang katarungan. Kaya ang sabi ni Simon, kaya nandito ako para tulungan kita para makamit ang katarungan. Sinabi pa niya na, hindi mo na maibabalik ang katarungan sa mga inapi na mga makapangyarihan. Hayaan na nating maidlip ang mga pinagkaitan ng kapayapaan, ngunit ang mahalaga ay yung kasalukuyan. In short, hinihikayat ni Simon na sumama si Basilio sa kanya. And dun nga, at dahil nga kahit anong sabi or kahit anong pag-iengganyo na sinasabi ni Simon kay Basilio is hindi pa rin ito umanib sa kanya during that time. Kaya sinabi ni Simon, nasabi ko na ang mga dapat kong sabihin. Alam ko na darating ang panahon na magbabago ang iyong paniniwala. Kapag nagbago ito, hanapin mo lang ako sa eskota at buong pusong paglilingkuran kita. And after nun is nagpasalamat na si Basilio kay Simon. At nang maiwan si Simon mag-isa is nagnilay-nilay siya at binulong sa sarili na magpakainahon ka o dakilang kaluluwa. And syempre nung time na to is yun nga, hindi pa nahikayat ni Simon or ni Ibarra si Basilio. Kasi hindi pa masyadong nag-aalab yung damdamin ni Basilio para maghigante. Pero dumating yung time na nung namatay yung kanyang pinakamamahal na babae is yun yung naging reason kung bakit umanib si Basilio kay Simon. And dun po nagtatapos ang aking report. Thank you for listening.